Hi guys! Welcome to my vlog! So ayan guys, nandito na naman ako. Ang tagal kong hindi nakakapag-vlog, paunti-unti lang yung vlog ko or madalang talaga as in. Kasi nga po, medyo talagang, hindi naman medyo, talagang naging busy ako. Grabe. Hindi rin talaga ganun kadali pag nag-uumpisa ka sa isang lugar. Which is, okay naman yung flow. Maayos naman, kaya nga lang talaga dapat mong lakarin lahat ng mga dokumento, which is yun nga yung sa amin na as a family. Tapos yung kay Josawa kasi okay na yun, pero yung kami kasi mag-ina, yun yung inayos ko, which is ako lang talaga yung nag-ayos kasi nga si Josawa nasa work lagi. At tapos yung sa anak ko, kasi nga yung anak ko dito mag-aaral, kasi dito bago mo ipasok yung anak mo, kailangan connected ka muna sa child control, which is yun nga sa tinatawag na GGD, or ang bigkas nila is KKD dito sa Netherlands. So nung una, ang ginawa ko is pumunta ako agad sa school para iparehistro or para-register yung anak ko, which is hindi yun yung unang step dapat, which is ang kailangan kong asikasuhin yung KKD o GGD. Yun muna yung dapat kasi connected siya sa school. Pag hindi siya naka-register doon, hindi siya i-accept ng school. Yun yung instruction sa akin ng school administration. So nung nagpunta ako doon, inayos ko muna yun. Siguro ilang araw ko din yung naayos. Kasi nga by appointment. Tapos sinabi nga sa amin na kailangan pa-register muna kami sa residence registration. Ayun, punta na naman kami sa isang lugar. So sa mga susunod na vlog ko, sasabihin ko sa inyo yung lahat ng full details ng mga dokumento na dapat yung ayusin pag pupunta kayo ng Netherlands. Poland, sabi ko naman. Nasanay ako sa Poland. So all is well naman, naayos ko na lahat, pati yun sa anak ko, okay na lahat. So ngayon yung sarili ko naman yung aasikasuhin ko. So dito guys, medyo nasyak lang ako kasi nga yung mga bata dito is normally nag-i-start ng 2.5 years old. So hindi pa ako ready sa ganun sana, pero yun kasi yung law nila na kailangan ipasok mo sa school yung anak mo. Hindi siya pwedeng mag-stay sa bahay, kasi kung mag-i-stay ka sa bahay, magkaka-fine ka. Kaya dapat mo siyang ipasok talaga sa school. So yun na, at naka-register na nga rin siya sa school, tapos na rin nga ako doon. Next year mag-i-start ng school ang anak ko. So maghihintay lang ko ng email kung kailan siya mag-i-start. Maybe kasi 2.5 years old si baby, yung anak ko, hindi na siya baby, toddler na siya. Tapos maybe mga June, July, ganun ang start ng ng school niya. So nung natapos ko na nga lahat yon, so pwede na tayo magtrabaho. So ito yung mga gusto ng kababayan natin regarding sa trabaho. So didiscuss ko rin sa inyo sa mga susunod na vlog ko kung ano yung mga dokumentong hinahanap kapag maghahanap ka ng trabaho dito sa Netherlands. For legalization lang to po Bawal kasi ang ang illegal. Wala akong masyadong knowledge dun sa illegal, which is hindi naman sila mahigpit dito sa mga nagja-job hunt. Siguro kailangan may contact kayo dito or may magbibigay sa inyo ng trabaho pag pupunta kayo dito, just in case na nagbabala kayo pumunta dito, lalo na yung mga nasa ibang part ng Schengen country like Poland. Yan, marami nagme-message sa akin. Tapos Malta, iba't iba, marami nagme-message sa akin. Marami nag-message sa TikTok na puno na rin yung ko doon, inbox. Hindi ako makapag-reply lahat kasi nga ang gusto ko, matapos ko muna lahat ng documentation para masabi ko sa inyo yung talagang experience ko dito. Kasi medyo complicated kapag Pilipino ang pabor lang kasi sa akin, ang partner ko is police, which is EU passport o EU citizen siya, tapos yung anak ko citizen. Yun lang. Pero kung sabihin mo na ang TRC ko is Poland, at lalo na kung working, yung status ng ng TRC ko, complicated po yun.
Unless na lang kung merong sa inyo sponsor dito na mag-process ng dokumento nyo as a legal or magbibigay ng working permit sa inyo dito. Kasi yun yung isa din sa hinahanap na dokumento. Yun yung pinaka-importante na hinahanap talaga, yung working permit na talagang legal kang magtatrabaho dito. Pero siguro, yung ibang kababayan natin, kasi marami din namang walang dokumento dito, nakakahanap din naman sila. So, try nyo na lang din kapag may mga kakilala kayo na magbibigay ng trabaho sa inyo, malay nyo, magawa ng paraan. At sa case ko nga, ayan, mag-i-start na mag-aral yung anak ko, maghahanap na tayo ng trabaho, which is kung ano yung availability ko na oras. Siyempre, gusto ko, ako yung magdadrop at saka susundo sa anak ko after ng school niya. Yun ang gusto ko kasing schedule. So dito guys, napakasarap maghanap ng trabaho dito kasi bibigyan ka nila ng privilege na mag-demand kung anong oras yung availability mo. Hindi sila yung masusunod. At minsan nga tatanungin ka pa nila kung ano yung demand mong sahod, yung in-expect mong sahod sa kanila, lalo na kapag marami kang experience. Ganun ang sitwasyon dito. At may time din na kung gusto mong pa-interview at wala kang available na oras kasi sinabi nilang interview date nila, sila mismo ang mag-a-adjust para sa'yo. At meron ding time na ako sa case ko kasi ako nag-try talaga ako wala akong pang iwanan kay Ryle sa anak ko. So yung mismong mga nag-interview sa akin, mismo nag-adjust at sabi nila daling ko rin yung anak ko. So dinala ko yung anak ko. Twice ako na-interview dito guys, nadala ko yung anak ko. Pero yung ino-offer nilang trabaho sa akin, ayoko kasi nga yung oras. Kasi ang gusto nilang mangyari, which is meron pala kang mag-i-start ng school si Ryle sa child care. Mag-i-start siya ng January. So iba yon sa daycare, magkaiba siya. Yung sa child care, puro nasa stage siya ng mga baby, si Ryle muna. So mag-i-start si Ryle nga pala ng January, nakalimutan ko. At yun nga, nagpa-interview na ako, mag-i-start ako ng trabaho sa January. So far, so good. Nakakatuwa lang yung experience ko, nakasama ko yung anak ko na nag-interview. Wala, formality lang naman. As long na yung mga hinahanap nilang dokumento is meron ka, wala namang problema. Hindi naman kagaya to ng Pilipinas na kailangan na talagang formal ka para sa interview. Tapos kailangan talagang as in behave, professional. Yung anak kong kulit-kulit, kasama ko, nagtatawanan lang din kami, ganun. Kasi ang nila dito, ang gusto ng mga dito, ng mga employer, kailangan pareho kayong masaya. Masaya si employer, masaya ka, pareho kayo. Kasi sabi nga nila, lahat sila sinasabi sa akin, kung hindi ka masaya sa trabahong tatanggapin mo sa kanila, hindi ka rin magtatagal, aalis ka rin. Kaya much better na sa interview pa lang, sabihin mo na kung ano yung demand mo, kung anong oras yung gusto mo, para pag nagkasundo kayo, edi i-hire ka nila. Ganun ang sitwasyon dito guys. Kaya natatawa lang din ako kasi first time ko na-experience yun. Wala akong ka-idea na ganun. Kaya nung sinabi nila na sa akin, nadaling ko yung anak ko, natawa talaga ako. Pwede ba yun? Siyempre, English speaking naman sila Kasi tatanungin ko nila kung ano yung language mo. Usually kasi ang mga Dats magagaling din mag-English. Tapos yun, dinala ko yung anak ko. Siguro, yung office nila is 30 minutes away sa bahay namin. Yun, nagpunta kami. Katuwaan lang naman yung pagpapasa ko ng application, which is nag-advance lang ako. Pero sabi ko sa kanila, sa January pa ako mag-i-start. So, naintindihan naman nila yun sa akin kasi nga mag-holiday na rin at early vacation kami. Baka mamaya yung binook namin ticket is may work pala, hindi ako makaalis o nakakahiya magpaalam. Pero pwede naman daw mag-demand dito sa Netherlands na kung kailan ka talaga available na mag-work, lalo at mag-holiday. Accepted naman nila yon. So, pero para sa akin, mas maigi na after holiday, tsaka na lang ako mag-start ng work. So, pag nagtatrabaho na ako guys, babalitahan ko kayo kung ano yung sitwasyon ng trabaho dito sa Netherlands. Pero sa tingin ko, kaya nyo din lahat kasi kaya ko, maging kaya nyo rin yan. So, usually production naman. So, ayun guys,
abangan nyo yung mga next vlog ko. So, thank you. Bye. God bless.